So, let me share with you the message na ibibigay sa atin ng Lord ngayong hapon. The fall of man and the grace of God. Okay, so bago tayo magpatuloy, inihiling ko po tayo yumuko saglit, pumikit, manalangin tayo. Panginoon, sa hapong ito, maraming salamat po at kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon minsan pa na makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin sa hapong ito, mangusap po kayo at aming pong hiling na kayo po lamang ang tinig na marinig namin sa hapong ito. Tago niyo po ang iyong lingkod sa iyong likuran, ang makita at marinig ay kayo. Ang dalangin namin ang iyong holy presence, O Diyos, ang mag-saturate sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran na narito, Panginoon, ang mga bisita. And Lord, we pray na sa hapong ito patuloy ka namin mabigyan ng papurihan at kaluwalhatian. Holy Spirit, from the beginning of this study till the end, take over. Salamat po. Itong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, bigyan natin ang malakas sa palakpak ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. The fall of man and the grace of God. Sige po. Next slide please. Meron pa ako. Ayun. Sabi na dapat. Dito lang. Pasensya na kasi ngayon ako magamit dito. Tamba. Okay. Okay. Maganda rin yung high-tech ka minsan. Okay? So the fall of man and the grace of God. Para guided po tayo sa ating pag-uusapan. Okay, so discuss natin God's plan and intentions for man. Ang Diyos ay may plano at mayroong intention para sa atin. Alam mo ho, God's instruction and warning. Atlo, deception from the enemy. Man's decision and action. And then, the fall of man. How truth can be mishandled. Number 7, the grace of God. Maganda po rito, ang Diyos, kahit na ang tao nagkamali, pwede ba tumingin sa akin lahat? Pag ang tao nagkamali, ang Diyos ay mayroong nakalaang chance para sa atin. Ano man na sinasabi? Lord, give me a second chance. Diba? Yan ang ano? May kausap po ba ako? Okay. Second chance. But most of the time, yung second chances, na-spoil pa rin natin. Pero si Lord, hindi nagsasama magbigay ng another chance. Amen? Amen. Okay. So, let's start our discussion. God's plan and intentions for man. Napakaganda pala ng plano ng Diyos. Okay? Genesis 1:26-28, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all wild animals, all over the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. Pakibasa ko, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Verse 28, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the skies, over every living creature that moves on the ground. First things first, God created us in His likeness and image. Amen? Amen? So every person on earth, lahat ng tao, bawat isang tao na nabuhay sa mundo, mahalaga sa Diyos. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, mahalaga ka sa Panginoon. Okay? Let us bear that in mind. We were created by God in His likeness and image. What is the likeness and image of God? Holy, righteous. Amen? Amen. Sa likod? Okay? So, dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Pagkasabi sa katabi mo, dalawa lang. Dalawa lang. Okay? Isang babae
Ano ulit? Ano? Isang babae. Okay. Klaro ba? Amen. Kaya minsan pag dumarating ang salita ng Panginoon, talagang mayroong mga naanuhan. Tawag dyan? Nadadaplisan. Pero ngayong hapon, ang aking target, mapuruhan. Okay? So, male and female. Ano yung intention ng Diyos? To work and take care of all God's creation. First things first, God created you to rule. Okay? Maghari, mamuna, may authority, may control. That is why yung problema mo ngayong hapon, hindi dapat siya nagkukontrol sa iyo, ikaw nagkukontrol sa problema mo. Amen? Amen. Kaya, madali mo malaman pag may problema yung tao, halata sa mukha. Okay? So dapat ikaw ang nagkukontrol, hindi ikaw ang kinokontrol. May problema ba? Meron. Pero ang ating calling, ang ating mandate is to rule. Okay? Take full control of your problems. At ano pa ba? To work and take care of all God's creation. The Lord God took man and put him in the garden to work it and take care of it. Ang isa po sa mandato ng tao, magtrabaho. Ang sabi ko, magtrabaho. Amen. Kahit sa church, pag ang church hindi nagtatrabaho, hanggang dyan na lang yan. Pag nagtatrabaho, mayroong ano nakukuha pag nagtatrabaho ka? Sweldo. Tama? Pag walang trabaho, pag walang sweldo, ha? Ano? Pag walang trabaho, pensionado rito. Pag walang trabaho, pag walang pera, ayaw nyo magtunbukin eh. Gutom. Okay? That is why we need to work. Amen. It is God's design for man to work. And if you work, God will bless you. Amen. Kaya pag may trabaho, naghahanap ka ng trabaho, at ikaw ay Kristiyano, in the economy of heaven, there is no such thing as no vacancy. Amen. There is always an available work for you. Just seek and you will find. Amen. Amen? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, magtrabaho ka. Ang aga, bata-bata pa, pensionado ka na. Okay? Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the skies. He brought them to man to see that he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all livestock and birds in the sky and all the wild animals. Grabe! Sino nagpangalan ng mga hayop? Si Adan! Di ba malikot ang isip niyo kung paano yung ginawa? Paano na ginawa? Ano nakapila ang mga isda? Tambang. Okay? Ikaw ay maliit ka masyado. Alamang. Okay, lahat. Malaki ka, buhaya. Kung anong tinawag niya dyan, tingin sa akin. Gaano katinding binigay na Diyos na otoridad sa atin? Amen. Balikan nyo lang yun. You can just imagine ilang klaseng ibon meron. Nang pangalangan ni Adan, lahat yun. Amen. Nandiyan ba kayo? At ang abilidad ni Adan para gawin yon ay siya ding abilidad na meron ka ako sa araw na ito. Amen. We are so blessed by God. Amen. I said we are so blessed by God. Hallelujah. Pero minsan yung abilidad, nagiging abilibad. Why? Hindi nagagamit. Because ayaw natin kumilos. Nauunahan tayo ng kalaban para sabihin sa natin, hindi mo kaya yan. No, we can do all things through Christ. Amen? Amen. Tuloy tayo. God's instruction and warning. Nung sila nilagay ng Diyos sa Garden ng Eden, binigyan silang instruction. Pagkasabi sa katabi mo, life is in instruction. Life is in instruction. If you do not follow instruction, you will pay the price. Tama ba? Amen. Pag sinasabing no jaywalking, huwag ka mag-jaywalking. May kwenta ko sa inyo. Galing sila sa DOST, sa Bigutan, sweet na sweet yung magkaano, yung magkasintahan. Talagang gano'n sila. Sabi naman ng isa,
Okay? Nagkaroon ng no jaywalking. Okay? Tapos may kulungan talaga. May kulungan. Tapos sabi nakakulong kakakanta ka, bayang magiliw, perlas ng silanganan. So ganon. Ang sweet nila galing sila sa DOST. Talagang ganon naman sila. Di nila sa sobrang kaswitan nila, na-jaywalking sila. Wow, sa ito naman yung MMDA. Yan yung ba alam nila? Pasok doon. Ha? Pasok. Alam mo yung sweet na sweet, nagtalikuran doon siya. Hindi na sila nagpansinan. At ikaw po ikukulong sa loob ng 30 minutes makikita ng maraming tao. Alam niyo sobrang sweet? Pagtanggal ng kandado, pulasan silang dalawa. Ano ibig sabihin? Life is an instruction. Amen. May instruction ng Diyos, sundin mo. Amen ba? Amen. Kaya ingat-ingat, huwag mag-violate. Because if you violate instruction, you will pay the violation. Amen. Klaro tayo? Amen. Sa salita ng Diyos, very clear. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. May natok-tok dito. Okay? Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. If Pastor told her in handsome kasi siya, doon ka na sa tunay, handsome in the dark. Okay? Doon na lang. Importante, mananampalataya. Amen? So instruction, ano instruction niya? Genesis 2:16-17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly... Okay? Klaro bang instruction? Amen. Maliwanag ba? Lahat ng bunga ng puno sa halamanan pwedeng kainin, maliban yung nasa gitna. Ano yung nasa gitna? Bunga ng puno ng kalaman sa mabuti masama. Sa oras na kinain mo, ikay tiyak na? Klaro ba yun? Klaro. Di na kailangan anuhin. Di na kailangan i-memorize. Sobrang klaro. Okay? Eto ang ginawa. Deception from the enemy. Anong ginagawa ng Diablo para madaya mga Kristiyano? Tingin pa dito tumingin sa akin saglit. Before, ang ginagamit na kalaban, pangsira sa Kristiyano, persecution. Nung malaman ng kalaban sa Book of Acts, pinipersecute niya yung mga Kristiyano, habang pinipersecute bro, dumadami. Sabi niya, hindi epektibo. Ngayon, alam mong ginawa? Deception. Pag-isabi sa katabi mo, deception. Mayroon po ako nakakalungkot na balita. Kahapon, nagtuturo ko sa CBTS, kinuwento sa akin. May grupo ng mga Kristiyano na gustong i-reach out yung mga nasa tundo. Yung mga nasa tundo, may mga tato. May mga hikaw sa ilong, may hikaw sa mata, may hikaw pa yata sa dila. Okay? Alam mo ginawa ng mga Kristiyano? Kasi gusto na nilang i-reach out, nagpatato din sila. Naglagay, kung malaki yung hikaw ng taga-tundo, mas malaki sa kanila. Okay, naglagay sila rito. Sabi ko na nangyari. Ang akala, ang heart, tama ang kanyang motibo, pero pag mali ang paraan mo, nagkabaliktad na. Ikaw na ngayon ang nasiran. Amen? Amen? Amen. Kailangan ingat sa deception. Maraming deceptions ngayon. So anong ginagawa ng demonyo? Mag-create ng doubt. Ano sabi niya? Did God really say? Tingin sa akin, no? Pag sinabi na ng Diyos, sinabi na. Pero kita mga demonyo, sinabi ba talaga ng Diyos? Nakakatakot yung mga ganyan. Anong gagawin ng demonyo? Mag-create ng doubt. Eh kung ikaw talaga ay binless ng Panginoon, at ganyan ang buhay mo, bakit mahirap ka pa rin? Bakit hindi ka umasenso? That is deception from the enemy. Bakit? Sagutin mo kasi, di ka sumasaguti. Mahirap nga, ligtas naman. Ikaw, mayaman ka nga, impyerno ka naman. Amen. Alin na kasi kausapin eh. Kaya mabuso. Okay? He will create doubt in your mind. You will not certainly die. Ano sabi ni Lord? The moment you eat, you will surely die. Ano sinabi ng demonyo? Sinungaling, you will not certainly die. Ano dinagdag? Not. See the deception? Sisingitan niya lang. Pag hindi ka babad, kaya nga ho ang danger, pag hindi babad sa salita ng Panginoon, madalas nadadaya.
Gusto mong i-win sila? You can just imagine, magpatatok ka. May mali. Amen. Ang sabi ko, may mali. Amen. Hindi raw pwede pumunta na lang ang ganito. Kaya ko. Mga ganito ako, pupunta ako doon sa may mga tato. Bakit? Di na naman tato ang pwede magdala sa kanila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos, sabi ni Paul, the gospel is the power of God to lead people to Christ. Amen. It's not your tato, Amen. but it's the gospel. Nandiyan ba tayo? Huwag tayo mag-compromise. Amen. Kaya nangyayari, nag-compromise tayo, hindi natin tuloy sila nadadala ng lubusan. Bakit? Akala nila, kamukha nila tayo. Kailan pa nagsama, liwanag siya kadilim? Amen. Hello? Amen. Pag nagsama, liwanag siya kadilim, nananalo palagi liwanag. Amen. Pero pag ang liwanag ay naging dilim na rin, wala na mangyayari dyan. Pagkasabi sa katabi mo, maging liwanag ka sa sanlibutan ito. Okay? What is the job of the enemy? To create doubt. Kung ikaw talaga ay Kristiyano, ba't ganyan ang buhay mo? No way. Ang tunay na Kristiyano hindi nakatingin sa kanyang kalalagayan, nakatingin siya kay Kristo. Amen. Pero ang tanong ko naman, ba't ka nagkaganyan? Ha? Baka may problema ka rin. Huwag ka lang magsalita mo na, papalabasin kita mamaya, ha? Relax ka lang. Therefore, ang ganda ng instruction, ang ganda ng turo, ang ganda ng sinabi ng Diyos. Anong desisyon ng tao? Makikilala niyo ngayon ka ng tao. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden, but God did say, you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. May sinabi ba si Lord na touch? Wala. Ano naman sabi? Sumobra sa theology ito si Eva. Hindi sinabi ng Diyos, dinagdagan. Andiyan kayo? Amen. Kailangan kung ano lang sinabi, yun lang ang gawin mo. Amen. Eh sumobra, huwag daw kayo hinihipuin. Sabi ng Diablo, patay na, mali Bible mo. Okay, dahil mali Bible mo, eto na, pasok. Tsaka isa pa, matagin mo din mo yung kinakausap mo. Bakit sabi sa katabi mo, don't talk to devils. Okay, nagkikipag-usap. Eh, damo na ipag-usap ka sa tipo, yan ang impartation. So you will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Wow! What a deception! Pag kinain ito, kaya lang hindi pinapakain ng Diyos sa inyo yan. Bakit? Kasi pag kinain mo, magiging matalino ka at maging katulad ka ng Diyos. Grabe talaga ito si Taning. And by the way, ito si Taning, nandun na to sa Garden of Eden. Hanggang ngayon, napakatandang ahas na ito na sobra ng katabaan, hindi na makilos. Pero grabe ang deception nito. Mag-ingat. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Likas sa tao makulit. Uy, kaharap ko ang mga mababait. Ang sabi ko, likas sa tao makulit. Amen. Anong ginawa? Clear ang instruction, huwag mong kainin. Oras sa kinain, makakain mo lahat. Ba't ganun tayo? Yung ipinagbawal, yan talagang ginagawa. Give of the grass, sa grass maglaka. Klaro ba? Amen. Wow naman, hiyang-hiyang naman ako sa inyo, ha? Di nyo ginagawa. Maglagay ka ng box sa mall, lagay mo, do not touch. May lalapit eh. Bakit hindi pinapatouch? Mayroon tayong ganyan ugali.
ugali na pag hindi natin yan nasupil, yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Amen. Siguro nag-uusap itong dalawa, wala na sa Bible, pero in-imagine ko nag-uusap itong dalawa lang naman sila. Honey, bakit sa dami ng puno dito sa hardin, natikman na natin lahat Bakit yung isa pinagbabawal? Siguro yun ang pinakamasarap dito. Nandiyan kayo? Ganon din kayo. Bakit? Do not touch. Ano bang meron? O pag-touch mo, may kuryente, ha? Ganun pala. Natututo lang pag nadapa na. Ngayong hapon, nandito na ako para sabihin sa inyo, huwag mo nang gayahin si Adan at si Eva. Amen. Amen? Amen. So, by the way, taas ang kamay ng mga mister. Mister. Okay, wow. Okay, baba. Taas ang kamay ng mga misis. Mga misis. Okay, baba. Mister, ganito kasi yan. Naglakad silang dalawa. Si mister, kasama si misis. Itong mister, anong ginawa? Lumapit na yung misis. Lumapit ang misis Akala nyo hindi kasama si Adan. Who was with her? Magkasama. Itong misis, nagipag-usap na kay Satanas, hindi naman sinaway ni Mister. Mister, yuhu. Amen. Noong pa pala uso yung Andres Bisaya. Pag nagtanong kayo, saan ba nagsimula yung Andres Bisaya? Sa Garden of Eden. Amen. Amen! Amen. Imbis na ministry, ministry. Okay? Takot kay Mrs. Kita mo din, di pumalaki. Kung ako yun, sasabihin ko, hey! No, 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 no. Mami, no. No, devil. That's devil, ha? No. Okay. Hindi, walang ginawa si Adan. Tiningnan lang. Uy, eto na. Sana nung pumitas na si Eva. Ay, mami, no. That's ba? Hindi, anong ginawa? Tiningnan lang. Nakuha niyo ba? Tiningnan lang. Nung pumitas, nakuha na, ginanong pa sa kanya. Honey, baliktad na. Honey, eat. 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 Anong ginawa niya dyan? Dahil Mrs. Tree, dahil under desire, kumain. Anong kondisyon pag sila kumain? Tiyak silang? Patay ba? Patay. Spiritually. Physically alive, but is spiritually dead. What is spiritual death? Separation, not connected to God. Amen. Ano nangyari, sir? Lahat ng benefits nila sa Garden of Eden na forfeit. At sila ngayon ay magtatanim na. Sa halip na hindi magtatanim, pabantay-bantay lang, sila na nagtatanim. At ngayon po, ako kahit sa Baybridge, meron pa akong kunting taniman doon. Kunti lang ha, kung sobrang kunti. Nagtanim kami doon ng saging, nagtanim kami doon ng talbos ng kamote, nilinis namin yon. Nagugulat ka. Bakit? Yung mga dahon, yung mga damo na hindi mo naman tinanim, kusang tumubo, mas patangkad pa kaysa mga kamote kahoy ko. Sabi ko sa kayo nang galing. Binunod ko ngayon, bukas nandiyan na naman. Binasa ko ang Genesis, kasama ng sumpa kay Adan. Nandiyan kayo? Ay, di kasi kayo nagtatanim. Doon ko nakita, sabi ko, ito pala. At ito masaklap, madaling magtanim, mahirap magbunot ng damo. Sabi ko, ito palang kasama sa sumpa. Nandiyan kayo? Amen. Okay? So, listen to instructions. Pag sinabi ng Diyos, huwag mo nang i-attempt na i-violate. Why? You will pay the price. At ang presyo, napakamahal. Pagkasabi sa katabi mo, masasaktan ka lang. Now, tingnan natin ang full man. Ano ba yung full man? Paano siya nag-fall? Adam mishandled the commandment of God. Makinig mabuti ha. And the Lord commanded the man. Pakibasa ulit. And the Lord, what to read? The Lord commanded
Sinong inutusan? Sinong inutusan? Man. Lahat ng lalaki magsabi ng amen. Amen. Tayo inutusan. Eh huwag kayong pautos sa mga asawa niyo. Okay, huwag yung kailangan kayo ang leon sa bahay. Okay, ang mga lalaki leon sa bahay. Ang kanilang asawa trainer. Okay. Kaya wala, leon talaga eh. Pero pag gumana, bumabalik. Okay? Huwag ganon. Okay? Ngayon, who mishandled the truth? The Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Lalaki pala sir ang inutusan. So si Eva, wala siyang kamalay-malay sa inutos ng Diyos. Malamang, nung kinwento niya kay Eva ito, ganitong pagkasabi niya, para siguradong hindi talaga asawa ko lalapit doon, ito gagawin ko. Mami, huwag kang lumapit dyan, ni humipo, nakamamatay. Maaari din sinigurado ni Adan eh. Ang problema kasi ganito, pwede pong tumingin, walang pumigil. Ganito po yan. Kung ano lang ang sinabi ng salita ng Diyos, huwag mong dagdagan. Amen. Nandiyan kayo? Pag sinasabing ang tanging kaligtasan lang papunta sa langit ay walang iba kundi si Jesus Christ, yun lang! Amen. Hindi pupunta ka sa church namin gabi at hindi sa church namin, yung amin yun, kasi yung church maganda yun, at hindi ka ligtas pag wala ka sa amin. Wow! Okay ka lang? No! Only Jesus is the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father in heaven without Christ! Walang dagdag! Walang dagdag dapat! Kaso dinagdagan niya doon nadali. Doon nagkakaroon ng problema. Okay? Mishandle the truth, the commandment of God. Do not mishandle the truth. What you heard this afternoon, what you heard sa mga preachings dito, hold on to it. Huwag niyong ipagpalit. Ano ba ho? Mishandling the truth surely leads to destruction. Totoo? Pag na-mishandle ba ang truth, destruction ang kasunod. Amen. Meron mo na forfeit lahat. Grabe, sayang. Yung bang pabantay-bantay ka lang. Di ba? Gaganon na sana si Adan tsaka si Eva pag-gising nila. What's our breakfast for today? Honey, I want banana. Yes, honey. Is it latunda or lagatan? Ang sarap eh. Nandiyan kayo? Amen. Pero nung nagkasala, pag-ising, anong ulam natin? Ulam ka dyan. Hindi pa nga namunga yung saging. Sila, no? Alam mo, nakakatawa lang ito, pero ito yung totoo eh. Amen. Pwede naman kasi sana maging madali ang buhay kung obedient lang eh. Because of your disobedience, that's the reason why you're suffering right now. But the Lord came and sent His messenger this afternoon to what? To fix everything for you to have a good start or a fresh start. Amen. Amen? Palapakan natin sa Lord. Okay? Ayan ako. How truth can be mishandled? Paano ba namin mishandle ang truth? Number one, listening the Word of God but not obeying it. Kahit na maputol pa mga halos, maputol lang kami mga ugat ni Pastor Sander rito. Bomba ng bomba. Kaya gawin natin. Tapos paglabas yun naman, wala rin. Balik din sa dati, sayang. Amen. Huwag ganun. Amen. Okay? Andiyan kayo? Amen. Nami-mishandle ba ang truth pag narinig mo, di mo sinunod? Sabi sa Bible, do not merely listen to the word, and so deceive yourselves, do what it says. Pagkasabi sa katabi mo, gawin mo ang narinig mo. Dilatan mo. Ulitin mo. May dilat. Kasi pag gano'n na yan, tingin sa akin gano'n. Para magising yan. Sige, sabihin mo. Gawin mo ang narinig mo. Gawin mo. You mishandle the truth if you just listen to it and
and then you disobey. Sayang. Having faith without actions. Yes, I believe. What's what I believe? I believe. Puro ka believe, wala ka namang gawa. What the Bible says? What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or sister without clothes and daily food, if one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Andiyan ba kayo? Amen. Yung ba pag may lumapit sa inyo, ito practical, lumapit, gutom. Ano ginagawa mo? Kasi masyado kang spiritual. Gutom, ha? Oo, gutom. Ang ginawa mo, gutom ka, halika, pag-pray ka. May pag-ganong-ganong ka pa. Oh, Diyos na makapangyarihan. Lord, punuin mo ang kanyang tiyan, busugin mo siya. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ano, sige, busog ka na. Baka sabihin ba ito, kainin kita eh. Ganyan ka. Kapatid naman. Ako hindi na ako nagpipray pag ganyan. Pag nakita ko gutom, gagano na ako. Pastor, ay, kainan mo na. Hindi ko na ako pinagpipray. Kasi ang prayer niya, makakain, pinakain mo na, the answered prayer na. Amen. Amen? Amen. Punit ang damit. Nabasa, hangin. Hindi naman niya pahingin damit, di ka naman SM. So ano gagawin niya? Tulungan niyo po ako. Gagawin na sabihin niya, pero nilalamig yan. Di lang makapagsabi pahingin damit. So ang gagawin niya, tulungan niyo po ako. Si ito ka na naman. Si ano na naman, si spiritual. Oh, hallelujah. Halika rito. Halika. Pati-pati magtawag, may tono. Halika. Apoy galing sa langit. Ang mainit na mainit. Ang lumapit. May rhyme pa. Ngayon, Panginoon. Iyo po, Diyos, painitin ang kanyang katawan. O Diyos. Diyos siya pa, ha? O Diyos. Mainit na? Kapatid. Our faith must be accompanied with common sense. Amen. Pag-sabi sa katabi mo, common sense. Most of the time, yung sense natin hindi common. Okay? Nakita mo nilalamig, ang sagot dyan, damit. Amen. Ilabas mo nilamos. Ito pang mali natin, pag nagbigay tayo, ilabas mo punit-punit. Can I teach you? Can I help you? Amen. Can I help you? Amen. Pag mag-donate rin lang kayo, brand new naman. Insulto naman sa nakatanggap yan. Na pag tinawag ang pangalang present, ay! Kasi po kasi, bago! Pagkasal sa katabi mo, bago! Faith must be accompanied with common sense. Okay? Faith with words. Sometimes, sa church, kung may kailangan, hindi na kami nagpipray. I'm not saying okay mag-pray. Sinasabi ko lang, mayroon kasi pagkakataon, pag ginamit mo common sense, pwede na lang mag-pray. Amen. Mayroon tayong bayaran, ganito. Magkano ba yan sa Meralco? 2,000. Mag-pray tayo. Oh, Diyos na makapangyarihan. Oh, magtahas kayo! Magtahas! Diyos na makapangyarihan. Yan. Sobrang spiritual. Bibili lang ng drumstick. Drumstick lang na yan. And let's gather in the presence of the Lord. Drumstick! Okay, start. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Oh, hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. Panginoon, tulungan mo kami, oh Diyos. Oh, hallelujah. Anong bibili namin? Kamagong paluchina. Nakakahiya ka naman. Amen. Sabi nila, hiningihan ako sa inyo, ha? Andiyan pa ba kayo? Amen. Faith with common sense. Common sense? Pagkasabi sa katabi mo, tinan mo sa mata, common sense. Kasi minsan, common sense na palang kailangan, faith ang ina-apply mo. Andiyan ba? Sabi sa katabi mo, sana na sa pool ka. Okay? Number 3, how we mishandle the truth? Living against the cross of Christ. The message of the cross is for you to be saved from sin
once you are cleansed by God, by His blood, why is it that we are living against the cross? Paano tayo nabubuhay against the cross? We still continue living in sin. Today, I pray in the name of Jesus that God will fix our relationship with Him, that God will restore and revive us. Amen. Stop living against the cross of Christ. Amen. Ano sabi ni Paul? For as I have often told you, before and now tell you again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Can you look at me? Lahat po tayo rito tinubos ng Diyos. Amen. At ang sabi po ng Bible, nung tayo tinubos ni Kristo, we are now citizens of heaven. Lahat ng citizens of heaven, pwede mo ba magtaas ng kamay? Lahat, mayroong iba, hindi nagtaas. Kaninong citizen kayo? Okay? Senior citizen. Teka na, now that we receive Christ, automatic ikaw ay citizen of heaven. Amen. Nakuha? Because you are now become a citizen of heaven. What is going to happen? The moment you die on this world, on this earth, dilipat ka na sa iyong true citizenship. Amen. Amen? Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, wala siyang takot. Pag sinasabing, ay, mabigat na ang problema ngayon. Okay lang, ang tunay kasalanan ito magsalita. Oh, maraming problema. Tumas na po ba ang gas? Tumas na naman eh. Oh, yung leaded, tumas na naman. Yung diesel, tumas. Ano lang di mo, tas height na lang. Okay? Lahat na nagtaasan. Pero di bale? Di bale. Don't worry. After all these hardships, lahat magwawakas. At pagdating natin sa kabilang buhay, hallelujah. Amen. Wala na akong problema. Amen! Mahina po malakpak mga tao nito. Okay. What else? How we mishandle the truth? Having a form of godliness, but its power is not seen in their lives. Okay? You keep on coming to church. You keep on listening on messages. Pero walang nangyayari pagbabago. I pray that this afternoon, hindi na ganito mangyayari. Amen. Amen? Amen. Sabi sa Bible, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people, always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Mayroong mga tao na palagi nakikinig ng salita ng Diyos, pero pagkatapos, hindi na-apply sa buhay. Sayang. Huwag nawang mangyari yan. What will happen if truth is mishandled? Number one, selfish desire takes over. Ano sabi ng babae? Ang sarap pala nitong puno na ito. Kaya pala pinagbabawal eh. Okay? Bakit? Anong sabi ng demonyo? Pag kinain mo yan, tatalino ka. Maging katulad ka ng Diyos. Abay, napakatindi naman. Mantakin mo, maging kapares ka ng Diyos. Ay, ibang klase yan. Ano mangyayari? Pag ikaw ay hindi na nakikinig, ikaw ay naglalaro na lang sa iyong Christian life, what will happen? Selfish desires will take over. At sabi ng babae, kakain ako. Bakit? Masarap kaya maging matalino. Tsaka ang sarap nitong food na to eh. Sa dami ng kinain ko, ito na lang di ko natikman. Siguro pinakamasarap ito. Okay? Kinain. Pagkain niya, hindi masarap. Kundi yun ang nagdadala sa kanya ng hirap. Okay? What will happen if truth is mishandled? You lose your stand or ground. Dahil na po na, pag wala ka ng truth sa buhay mo, pag ang salita ng Diyos hindi na ang guide mo, what will happen? You will lose your ground. Kaya madali ka nangyayain. Uy, punta naman tayo doon. Ah, dati pag niyaya ka, ay hindi. I'm a Christian. Pero pag ikaw wala ng truth, pag niyaya ka, ay hindi mo siya tapos. Tara, punta tayo doon. Tara, doon pa lang ha, wala nang on. Nandiyan kayo. Why? Because your ground, yung iyong foundation, humihina.
Ano ba nangyari? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her. And he ate it. Yung ground ni Adan nawala. Dapat sinabi ni Adan, honey, wag! Pero wala na rin nagawa si Adan. Bakit? Mishandled nga ang truth. What else? Ano ang consequences of the disobedience? Pwede tamingin po. Ang bawat pagsuway ay may katapat na consequence. Ano ba yung consequence sa Tagalog? Ha? Ano yung consequence sa Tagalog? Okay, nakalabasan ng aksyon. Sabihin na natin parusa. Ikaw ma'am, pinapaganda mo pa. Okay. So, bawat disobedience, mayroong consequence. Taro tayo? Amen. Pag ikaw ay sumuway, mayroong katapat na parusa. Pag ikaw ay sumunod, may katapat na pagpapala. Mag-inventaryo tayo ngayong gabi, ngayong hapon. Ano madalas mong ginagawa? Sumunod o sumuway? Huwag kang sumakot. Ikaw na lang nakakaalam niyan. Pastor, sumuway ako. Magbabayad ka. Hindi ako nagbabanta, pero yun ang totoo. Amen. Pero ang pagsingil ng Panginoon pala, ay hindi naman, mami, agad-agad. Mabait talaga ang Diyos. Bakit? Pagsuway mo, hindi ka muna sinisingil. Alam niya ng lahat na sumusuway. Wow! Kaharap mo kung hindi sumusuway. Alam niya ng lahat na sumusuway. Amen. Hindi naman kaagad. Pag nagtanim ka ba ng kamatis ngayon, buto pa lang, bukas aani ka na kaagad. Di ba, di ba? Hindi. Ganon din ang pagsuway. Gawa ka lang ng gawa ng pagsuway. Pero pag tubo niyan, pag harvest niyan, isang buto, isang tamakmak na kamatis, at sa loob ng kamatis, isang tamakmak na buto. Hindi mo magugustuhan pag maningil ang Diyos. Amen. Amen. Listen to God's word this afternoon. May panahon ka pa para baguhin ang lahat ng bagay. Amen. Amen? Amen! God is good! And all the time! Kasi ito ang gusto ng Diyos. Ayaw niya masaktan ng mga anak. Mahal niya tayo eh. Kaya magpapadala siya ng mensahero, no? Hold smart. Amen. Walang pigil-pigil. Diretsyon na natin. Amen. If you obey, you will be blessed. If you disobey, you will be punished. Amen. Kasi ba pinapaganda eh. Pag sumunod kayo, may pagpapala. Pag di kayo sumunod, medyo ano yan eh. Pag di kayo sumunod, ito kasi mangyayari yan, ano? Kumbaga, medyo mayroong hindi magandang mangyayari. Pinapaganda mo pa, paparusahan na! Amen. Yung diretso, hindi kasi meron, ang tagal pa masabi eh. Hampalusin ka! Amen. Yan ang diretso. Amen. Hindi na yung papagandahin pa. Kasi ganun din masumatotal niyan. Hindi maganda mangyayari, nahataw ka na naman. Anya ka ba? Amen. Ayan no, pakibasa, 1, 2, read. Sigurado ba? Ito na mga babae. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Kung hindi lang sana sumuway siya dun sa kaseba, painless kayo ngayon. Anong klaseng pain? Severe. Okay na sana yung pain lang. Kaya pala talagang nakita ko na eh. Yung nanay ko, ngayon pinanganak yung panlima, 6 ho kami. Yung pinanganak yung pang-4, nakita ko eh. Talagang, sa probinsya kasi, susundo nyo pa yung hilot, ilang kilometro, layo. At pagdating mo sa bahay,
Lalakad ka pa ng sakahan. Yung nanay ko talagang grabe nun. Sabi ko, ma, relax ka lang, ma, relax. Ano, relax? Ngayon, magaling ako umilang. Okay? Sabi ko din, malapit ang darating. Wala ka ba? Ayoko na! Ayoko na talaga! Ayoko na, galit na galit siya. Next year, bunti siya ulit. Pero, severe ang pain. Andiyan kayo? Yan po ang consequence pag nag-disobey tayo. Are you there? Amen. Christians, the Lord is speaking to you this afternoon. Ayaw niyang parusahan ka kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Gusto niya i-bless ka lang. Pero, because He is a just God, di niya rin pwede hindi napalalampasin ka sa pagkakamali mo. Di rin pwede. Andiyan ba kayo? Amen. Hindi ka naman nagkakamali kung hindi mo muna pinagdedesisyonan. Are you there? Amen. Hindi naman kung saan gagalaw ang kamay mo para kukunin ang cellphone niya. Pinag-iisipan mo muna. Ito nga kasi 3210 pa. Yung kanya Android na, pwede na ito. Pinag-iisipan mo muna. Kaya ako po hindi po ako papayag na sinasabi, Pastor, hindi ko po sinasabi, nagkamali ako. Dinesisyonan mo yan. They decided first before they eat. Right? Amen. Pinag-isipan nila yun. But what happened? They choose to disobey God and they pay the price. There's a price for disobedience and there's a reward for obedience. What will you choose this afternoon? Obedience or disobedience? Nasa inyo po yan. Okay? Ano pa nangyari? God cursed the ground. Ito yung naranasan ko. Okay? Ang sabi niya sa lalaki, to Adam, he said, because you listen to your wife. Ano nga sabi ko? Mga tatay, magsabi ng amen. Amen. Ay, wala ka na makikinig. Pastor, mahal ko lang kasi. Eto, di narinig ng iba. Andito asawa ko. Gusto ko magkaroon kayong bahay. Okay. Ako, alam ko ang kita ko, ito lang. Kailan ka pa mag-ipon ng bahay kung matanda ka na? Sige. Punta kami doon sa Laguna. Hindi ako talaga tinigilan. Bahay, bahay, bahay. Kung nakikita ko siya, hindi na bahay na nakikita ko. Okay? Bahay. So sige, punta sa Laguna. Sa sobrang sa kakulitan niya, isang unit lang, kahit isang unit pa sabi-sabi ito yung bahay. Ano nangyari? Sa sobrang ginawa ko pang dalawa. Yan, dalawa na, para masaya ka. Ang problema, nag-down ako 70,000 reservation, tsaka down payment. Siyempre, kung may nakuha kang bahay, may dyan dating mo, di ba? Sa opisina, kwento-kwentuhan. May bahay ka na? Actually, magkakaroon ka nga. Saan banda? Laguna. Ay, sa Laguna. Okay, marami dyan. Pero huwag lang sa Langgam. Ilugar namin Langgam. Huwag lang sa Langgam. Ha? Bakit? Tapunan ng mga salvage dyan. Alam mo yung matay ako. Sabi ko, ha? Paano yan? Kunin mo na yung ano. Alam mo, sige mo, nakikinig kasi ako sa asawa ko. Pero asawa ko mabait yan. Bawi yan. Ano mo nangyari? Nang nakinig ako, ano mo nangyari? Yung 17,000 lang ang nabawi ko. At nung kinuha ko, pera ko na yun, di pa nga sinimulang gibain yung bundok na yan. Di mo na pala mabawi yan. Hindi ko rin binasa. Bakit? Pinapirma siya, dito kapapal. Basahin ko isa-isa yan. Hindi na. Sabi sa akin, mabuti nga may naipalikpay. Dapat wala na. Ako pinapagalitan. What does it mean? Mag-asawa. Please, mag-asawa. Pag-usapan nyo mabuti, ipag-pray nyo mabuti bago kumilos. Amen. Amen? So, God cursed the ground. The Lord banished them from the Garden of Eden. Ano sabi po? Genesis 3:22-24. So the Lord God banished them from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Napakasakit po ang nangyari
Sabi ng Diyos, hindi kayo nakinig sinasabi ko, pinalaya sila ng Panginoon sa Garden of Eden. At anong ginawa? Kasi nung time na yon, natuklasan ko, Brother Rodon, magkatabi pala ang tree of life at saka tree of knowledge. For your information, magkatabi yung tree of life at saka tree of knowledge. Between good and evil. Ang madalas sila makain, yung tree of life. At tuwing kumakain sila, humahaba buhay nila, namatay yung siya 930 plus. Kasi kumakain ang tree of life. Yung bunga. This time, nung magkasala sila, hindi sila pwede kumain. Bakit? Hindi sila mamamatay na may kasalanan. Hindi sila makalapit sa Diyos ngayon. Kaya ang ginawa ng Diyos, naglagay ng gwardya. Hindi na sila makalapit. At para lang makalapit, pinalayas. Kapatid, nakakatakot ko ang disobedience. Amen. Maybe this afternoon, nandito ka, kaharap ko, nakikinig ka. Habang nagsasalita ako, may pinapaalala na si Lord sa aspeto ng buhay mo na hindi ka sumusunod. Kapatid, wala akong talo sa sumusunod sa Panginoon. Ang madalas po natatamaan at napipinsala yung mga hindi sumusunod. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, sumunod na tayo. What happened? When they committed sin, sin entered mankind through Adam. Walang kasalanan tayo, pero ano nangyari? Dahil sa kasalanan ni Adan, nakapasok ang kasalanan sa mundo. At what happened? Therefore, Romans 5:12, just as sin entered the world through one man, the death through sin, and death through sin, and this way, death came to all people, because all have sinned. Klaro po ba? Wala tayong kasalanan, pero dahil kay Adan, nakapasok ang kasalanan. Wala kayo napupuna, bata pa lang. Ha? O, kita mo? Yung bata, mag-experiment kayo. Ilagay niyo yung bata sa loob ng room, may mga babasagin. Siya lang mag-isa. Tingin sa akin, siya lang mag-isa. Tapos pagbalik mo may nabasag, tanungin mo siya, baby, sino nakabasag? Sagot niya. Hindi niya ko alam. Pero siya lang mag-isa doon. Bakit? Yan, ganyan, yung cute na yan. Nung aling na yan. Totoo! Ang sabi mo, may pagkain. Ang sabi, baby, give. Tama? Mga tama. Natulasan ko ito. Diba? Bakit? May naman ng kasalanan na yan. Amen. Kaya nga kailangan ma-meet niya si Lord Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ lang ang pwede magpalaya sa Kanya. Amen. Hanggat hindi ma-meet ng tao si Jesus, walang kalayaan yan at magpapatuloy sa kasalanan yan. Amen. At pag yan ay nagkaanak pa, nagdadagdag lang ng mga kasalanan yan. Amen. Andiyan kayo. Amen. So ito mo nangyayari. Nakapasok ang kasalanan. Consequently, just as one trespass resulted to condemnation for all people, the sin of Adam caused condemnation. Kanino? Sa lahat ng tao. Sa magiging anak mo, sa magiging apo mo. Lahat yan. Tinamaan. Andiyan kayo? Amen. Kaya importante tayo nandito nakikinig na salita ng Diyos. Why? Because the Word of God will cleanse our lives and we will share to our children. Mayroon kayo Sunday school dito, turuan yung mga bata. Bakit? Kailangan ma-break ang curse ng sin. And the only way for the sin to be break the curse of sin is to introduce to the children the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Yan po ang kailangan gawin. The effect of their disobedience was carried up to the present. Ayan o, pakibasa ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Surely I was sin for the word. Ulitin natin para nakatulog na. Ulitin natin. 1, 2, 3. Surely I was sin for the word. Sinful from the time the mother conceived me. Kailan ka makasalanan? Andito pa lang, oh. Amen? Amen. Kaya huwag ka magtaka, paglabas niyan, may ugali na, Amen. ay, nagra. Kayo naman, pag nakita, uy, cute. Yang kinagigiliwan mo, paglaki niya, hindi magpapahirap sa'yo. Pagka hindi mo siya maturuan ng tama. Amen. Amen.
Mapalad ng mga magulang na nandito na mayroong mga maliliit na anak. Bakit? Sa kanilang murang gulang, ang kanilang mga magulang na kilala sa Diyos, nakarinig ng salita ng Panginoon, at ang salita ngayon, maipasa natin sa ating mga anak, Amen. at sila rin ang maglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? So ano po? Ano pa? As it is written, there is no one righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ito po sabi sa Bible, no? Indeed, there is no one on earth who is righteous. No one who does what is right and never sins. Everybody sins, therefore everybody needs salvation. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. You need Jesus in your life. Amen. Now, puntahan natin to. Okay? Sin is very dangerous and venomous. It will hinder your blessings from God and will drive you away from His presence. Clear tayo? Sa likod po, klaro? Ano ang naghadlang sa blessing mo? Sigurado ako 100% kasalanan. Amen? Amen. Amen? Amen. Yan ang naghihinder. Bakit, Pastor, hindi ako gumagaling? Bakit, Pastor, hindi ako mabless? Baka may kasalanan dyan. Kaya pa ba? Amen. Tuloy ba? Amen. What are the effects of sin? Ano ang epekto ng kasalanan? Ready na ba kayo? Amen. Ito na pinaka-main menu natin. Malapit na matapos. It will lead you to hide from God and from people. Amen? Amen. Yung may kasalanan, nagtatago. Okay? Ano pa? It will lead you to become irresponsible. Not to face responsibility. Yan pa nangyayari. Yan ang dala ng kasalanan. Ano pa? Ito ang pinakamalupit. It will lead you to blame others. Okay? It will not help, but it will lead you to distraction. Pwede tumingin sa akin, lahat. Pag nagkasala tayo, magaling tayong Uy, kaharap ko na naman yung mga hindi talaga naninisi, oh. Sige, ako lang ang naninisi, ako lang. So, ganon. Okay? Wala na tayong ginagawa, kundi, kasi nga pagiging makasalanan, pag mayroon kang sin, ang ginagawa mo, ayaw mo ma-pinpoint, kaya nagtuturo ka ng iba. Natisod ako sa kanya eh. Bakit? Di man lang pinakamayan, yung iba pinakamayan. Ba, binibigyan kopya sa matanang ako, chicharon lang. Okay? Alam niyo ho, ito ang mga epekto ng kasalanan. Ang sabi po sa Bible, Isaiah 59:1 and 2, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. But your iniquities, your sins, have separated you from your God. Tingin po sa akin, please. Ang kasalanan po nagpapalayo sa atin sa Diyos. That is why si Adan at si Eva nalayo sa Panginoon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Nung wala silang kasalanan, mayroon silang sweet fellowship with the Lord. Amen. Pwede ba ngayong hapon magkaroon tayo muli ng sweet fellowship sa Panginoon? Amen. Pwede po ba? Amen. Hallelujah! Walang buhay sa kasalanan. Ang buhay ay nasa kabanalan kasama si Jesus. Amen. Hallelujah! Natingnan natin. God's grace to man. Sa likod ng kanilang pagkakasala, sa likod ng kanilang pagsuway, ang grasya ng Diyos na bumabaw. Anong ginawa ng Lord? Number 1. Ito ay scripture. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Then the man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Number 1 mo, tingnan natin.
God had given them a chance to be restored. Kahit gaano po katindi pinagdaanan natin, gaano katindi kasalanan natin, ang Diyos ay nagbibigay ng paraan para tayo muli makapatid. I pray that this afternoon, this will be an afternoon of refreshing our soul before the Lord. Amen. God asked them, where are you? Ano ibig sabihin niyan? God is asking them a leading question for them to come out and admit their sins, but they hid themselves from God. Mga kapatid, pwede magtanong, alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Amen. Alam ba ng Diyos lahat ng lihim natin? Amen. Alam ba ng Diyos na kumain sila? Amen. Pero kita mo si Lord mabait, tinanong niya, saan ka? Sa palagay mo, hindi alam ni Lord? Alam kasi ni Lord na nagtatago sila. Kaya tinanong niya, saan ka? Andiyan pa ba kayo? Amen. Dapat sinabi na lang niya eh. Lord, andito po kami, Panginoon. Kumain kasi kami. Yun ang hinihintay ng Diyos. Yun ang grasya ng Diyos. Saan ka? Kasi gusto ng Panginoon, lumabas siya, lumantad siya, magsabi nung dito po kami nagkasala. Maraming tao ngayon, nagtatago. Maraming tao ngayon, kahit nasa loob ng church, maraming issues at concerns sa buhay. Amen? Amen. Ang tanong ni Lord sa iyo ngayong umaga, ngayong hapon, saan ka? Saan ka na sa relasyon mo sa akin? Saan na? Saan ka na sa pagbabasa mo ng Biblia? Saan ka na sa prayer life mo? Saan na yung apoy? Hindi pa ba kayo? Amen. Ang gusto ng Diyos ngayong hapon, lumabas ka sa kinalalagyan mo at sasabihin mo, Diyos ko, nandito po ako, ibig ko muli mag-apoy sa pag-ibig ko sa iyo. Ganyan ba kayo? God wants to restore you, whether you like it or not. His grace is more than enough. Amen. Where are you? Saan ka? Alam mong ginawa? Nagtago. Sa halip na lumantad, nagtago. Ngayong hapon, God wants to restore your life. If you are confused, if you're suffering right now, you're wounded right now, God is asking you, where are you? Do not hide. Get out. Show yourself before God. Tingin sa akin, every Sunday, dapat pag nag-worship tayo, every Sunday na tayo pumupunta sa church, there should be an encounter with God. Why? Because pag na-enkwentro mo ang Diyos, magbabago ka. Amen. Are you there? Amen. Kailangan mo ng enkwentro. Lahat na kailangan ng enkwentro ngayong hapon. Pumalakpak na malakas. Ngayon, kailangan mo enkwentro ka namin. Kasi pag walang enkwentro na mangyayari, anong mangyayari? Bababa kayo rito, ganun pa rin. Pero pag na-enkwentro mo ang Diyos, I'm telling you, pag na-enkwentro mo si Lord ngayong hapon, you will never be the same again. The question of the Lord is this, saan ka? Saan ka? Saan ka? Lumabas na. Today, lots of people are hiding from God instead of exposing themselves before God to be forgiven. Do not hide from your sin. Tingin sa akin. Pag nagtatago ka ng kasalanan, para ka nagtatago ng bomba. May timer yan. And whether you like it or not, yung bombang yan, sasabog yan. At walang lihim na hindi napupunya. Amen. Dumating na ang salita ng Diyos sa iyo. Ito na ang chance mo. Pagpalagpasin mo pa to. Hindi ko nakalam kung anong kasunod. Are you there? Amen. Instead of hiding, labas! Lord, andito na po ako, Panginoon. Gawin niyo po anong gusto niyo gawin sa akin. This is our encounter with God. Amen? 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 Ano pa binigay ni Lord? Ito pa ho. God asked them another question. Ito ho, ang matindi. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Bakit? Ito po kami nagtatago.
Kita mo, hindi kasi lumantad eh. Nagbigay uli ng another leading question. Bakit? Para lang ma-restore siya. Bakit? Kumain ka ba dun sa pinagbabawal kong puno na huwag kainin? Tanong! Alam pa nila na kumain? Alam. Tama, Diyos, mabait, no? Kumain. Bakit kumain ka ba? Anong punto ng Diyos? Adan, umamin ka na kasi. Amen. Ikaw, oo, ikaw. Umamin ka na kasi. Anong ginawa? God is all knowing. He knew that they've eaten the forbidden fruit, but all He wanted for them was to admit their disobedience, but instead, taking full responsibility by admitting their disobedience, they blame each other. Instead they blame each other. Avoid it. Hindi ka nagkakasala nang hindi mo pinagdesisyonan. What is the definition of sin? It is a transgression to the known law of God. Let me add, at ating pangpabagatin, it is a willful transgression to the known law of God. May kasamang will. Agree? Amen. May kasamang will. Hindi naman lumipad ang bunga. Di ba? Nanood silang ganon? Ba't di pinapakain? Napitas. Lumipad. Hindi naman nagtaganon. Nandiyan kayo? Amen. May kamay. May isip na tumakbo. At may kamay na pumitas. At hindi naman yung bumanon. May utak na nagsasabing sumo mo. Kagat! Nandiyan kayo? Amen. Kung anong pinasasadlakan mo ngayon, anong kalalagayan mo spiritually, yan ay resulta ng pagpili, decision mo. Pero hindi pa huli yan lahat. Mabait ang Diyos. Ang sabi ko, mabait ang Diyos. Amen. Binigyan tayo ng pagkakataon ngayong hapon. Anak, labas. Anak, umamin ka na. Amen. Umamin ka na. Yun lang kailangan mo. Gusto mo ng revolution ngayon sa buhay mo? Gusto mo ng transformation? Gusto mo revival? Umamin ka. Amen. Ano man yung aminin mo, kay Lord mo na lang aminin. Pero isa lang ang alam ko, once you admit your sin, once you acknowledge God, once you have an encounter with God this afternoon, hindi ka bababa sa building nito na hindi puspos ng Espiritu. Amen. Hallelujah! Can we shout, praise the Lord! Hallelujah! Do not blame others. Kaya problema sa atin, ako makaka-counsel ko lang kanina pagkatapos ng service namin, may nagpa-counsel sa akin, nag-aral sa Bible School, mag-graduate na sana ngayon, tumigil. Sabi ko, bakit ka tumigil? Sayang. Anong ministry mo? Nagtuturo ako ng Bible ng Sunday School Pastor. O yun naman pala, nagtuturo ako sa mga bata. O yun naman pala. Anong problema? Ba't ka umalis? What happened? Hindi lang daw siya napansin ng pastor niya. At ano nangyari? Hindi napansin ng pastor. Ano nangyari? Nagwala. Isang taon hindi na church. Sasabihin nyo, ang babaw naman. Ba't naman ganun lang? Eh wala eh. Hanggang ganun lang talaga eh. Pero hindi siya umalis na hindi niya ginusto. Amen? Amen. Dito, wala tayong pakialam. Pag dumarating ka sa church, hindi ikaw ang sentro. Si Jesus ang sentro dito. Amen. Pagdating mo rito, hindi ikaw maglilingkuran. Ikaw maglilingkod. Bakit? When you come to church, practice this. Give yourself away. Amen. Jesus gave Himself away. Amen. Pagdating mo sa church, ikaw na dito. Brother Rodon, ano may tutulong ko dyan? Ano, Pastor Sani, ano may tutulong ko dyan? Hindi! Nakaupo ka rin. Paglingkuran niyo ako. Shame on you. Ikaw ang magsiserve. Lahat ng ginagawa mo sa church, ginagawa mo para sa Diyos. Amen. Kaya pag ikaw dumarating, Lord, I will give myself away. Lord, anong papagawa mo sa akin? Gagawin ko. Sabi pa sa akin, linisin mo siya. Hallelujah. Lord, bakit? Parang kay Lord to eh. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Pastor, ang ganda ng suot ko. Papalinisin mo ko siya. Ano? Isod ako. Wow. Di ko ganun. When you come to church, give yourself away. Lord, I'm for you. Para ako sa iyo, Panginoon. Para ako sa iyo. Okay? Last but not the least,
Ha? Ayan na, okay. Because they refuse to repent and admit their disobedience and sin, listen to me. After I preach to you the truth, after I preach to you that the Lord wants you to come out, wants you to admit and take full responsibility. Takot tayo eh. Eh kasi pag nabunyag to, paano na ako? Paano na to? Ang tindi ng consequence. Paano to? Dahil pinasok mo yan, dapat alam mo lumabas. Amen. Amen. Ang gusto mo lang kasi, hindi ka mabunyag. Tingin ka sa akin, sa mga mata ko, tumingin ka. Mabubunyag at mabubunyag ka. Hanggat maaga pa, lumabas ka na. Amen. 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 Labas na. Bakit? Wala kang choice. Tingin sa akin, makalusot ka ngayon sa lupa. Shh, makalusot ka sa lupa. Pagdating mo sa judgment, siya pa rin nag-aabang sa'yo. Oh, alagad na nilagad mo. Ako pa rin makikita mo. Amen. Kayo pa rin na makikita sa finals. Amen. Dito pa lang, sumurrender ka na para pagdating sa finals, pagdating sa judgment, oh my God, my Lord. Sabi na, oh my Son. Amen. Hindi ba yun? Hindi dito. Takas pa ng takas dito. Pagharap mo sa Kanya, oh my Lord, my Father, oh the Son of the devil. Away from me. Andiyan ba? Kaya ba? Amen. Masakit na ba? Masakit na? Labas. Labas. Amen. Amin. Amin. Diyos ko, kasala ko siya. Hanggang may panahon pa. Hindi na mo mabilang yung mga... I've been in the ministry for 24 years. Hindi na ho mabilang at hindi ko rin po pwede sabing tsamba. They go with me, they work with me in the ministry, but they are doing monkey business silently. Di pwede ang kasama mo tapat ang paglilingkod, sasama ka sa kanya may sabi. Alam mo nangyayari? I always preach this. Pag ikaw ay hindi lumabas, i-expose ka ng Diyos at pag in-expose ka ng Diyos, hindi mo magugustuhan. Di pa rin nakinig. In-expose ka ng Lord. Munti ka. But I intercede, Lord, faithfully. Marami mong faithful. May lihim. Friends tayo. Pero maraming ganyan. In-expose siya ng Lord. What happened? Halos ikamatay niya. Nag-intercede kami. Ngayon, lumantad siya, lumabas siya. At ngayon, he is on her way. She's on her way to recovery. Kanya kayo? Yan ang dahilan kung bakit walang blessing. Yan ang dahilan kung bakit walang joy. Yan ang dahilan kung bakit you're suffering. Why? Because ayaw mong lumabas. Have an encounter with God. Do you want to have an encounter with God this afternoon? Amen. I said, do you want to have an encounter with God this afternoon? Amen. When you encounter Jesus, things will never be the same again. Amen. Amen. Let the fire of God consume all your sinfulness and let the Spirit of God renew your life today. Amen. Amen. What is the danger? Because they refuse to repent and admit their disobedience and sin, what happened? God punished them. If we refuse to take the chance that God has given us to repent, what will come next? What will come next is judgment. Be aware. Anong kasunod? Walang pilitan. If you want an encounter with God, you come forward. If you don't want an encounter with God and you will remain in your situation, what comes next? Anong susunod?
Judgment. Pastor, grabe ka naman mag-preach. Grabe ka naman magpatama. Ikaw tinamaan ka, tingin sa akin. Alam mo magandang church? Alam mo relevant na church? Pag nag-preach, tinatamaan ka. Amen. Amen. Wala mo church na magsabi. Kung ang church na natin mo palagi sinasabi, alam nyo, ang gagwapo nyo lahat. Wala akong, lahat dito maganda at gwapo. Hallelujah. Kahit alam mo naman na buparasyo ko, gwapo yan. Wala akong ganun dito. If you want change, if you want transformation, then prepare yourself to meet the Lord your God. Amen. Yan lang ang choice natin. Wala na iba. Amen? Amen. Gusto mo lumabas at sabihin, Lord, nandito na ako. Kailangan mo lang ikwentro sa iyo ngayong hapon. Lord, inaamin ko nagkasala ako. Inaamin ko mayroon akong lihim. Panginoon, hindi ko masabi sa iba, pero alam ko kaya ko sabihin sa iyo lahat. You don't need to tell me. You don't need to tell Pastor Zani. Just tell it to God. Tell it to Jesus. Amen. If you will refuse, judgment will come next. Nakasunod lang. Mari mo ba tumayo lahat kay Papa? Hallelujah. Hallelujah. Can we bow on our heads and just pray to the Lord? Hallelujah. Can we bow down our heads before God? Mari ko ba yung umuko tayo sandali? Mari pa yung umuko sandali, pumigit, magbulay-bulay tayo. Kaya natin mangusap ang Holy Spirit sa ating ngayong hapon. The fall of man and the grace of God. Kahit ang mga tao po nagkamali, lahat naman tayo nagkamali. Pero ang grasya ng Diyos ay hindi ko na uubos. Amen. Apaw-apaw po ang biyaya ng Panginoon. Pero ngayong hapon, gusto na Lord magpagaling. Ngayong hapon, gusto na Lord mag-transform ng buhay. Ngayong hapon, gusto ng Diyos magkaroon ng revival. Amen. Ngayong hapon, gusto ng Diyos magkaroon ng maaboy at maalam na paglilingkod sa Kanya. Amen. Kapatid, kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon sa mensahe ito ngayong hapon, huwag mong tanggihan. Natatakot po ako sa pangatlo. Dahil si Adan at saka si Eva ay tumangging lumabas at makipag-usap sa Diyos. Dahil tumangging umamin sa kanilang ginawang pagsuway, wala na magawa ang Diyos kundi sila'y parusahan. Curse and judgment was given to them. Ngayong hapon. Hindi ang Diyos nagbabago. Pero siya nagbibigay ng pagkakataon sa iyo at sa akin para magkaroon ng enkwentro sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Pagsabing, Diyos, Panginoon, nagkasala po ako. Panginoon, narito po ako. Pagalingin niyo po ako. Ibalik niyo po ako, Diyos, sa dati kong katanagayan. Lord, ibig ko na maapoy ng paglilingkod. Ibig ko, Panginoon, ng isang buhay na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan. Ngayong hapon mo, kung maliwanag po sa iyo ang salita ng Diyos, maliwanag po sa iyo na ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Don't mind people, mind God. Amen. He's calling you today. Amen. Punta po na mabilis sa harap. Mag-pray po tayo. Sige ho.